Lahat ng mga pasyente sa ospital nilalagyan ng bracelet, ano? At yan sa Alejandro, pangalan ko. At ang pangalan ng cardiac doctor ko, si Dr. Gary Lopez. Isa sa pinakamagaling na doktor sa Pilipinas. Pagkapuso ang pinag-uusapan. Ba, meron pang libreng bag, ha? Gift check, wala. Parang showtime, no? Ang mabati sa showtime. Hindi ka, sir, tayo. Kukunin naman ang blood pressure ko. Alam niyo ba na ang stroke, ang second leading cause of death sa buong mundo, pinakauna ay heart attack, at ang pangalawa naman ay stroke. So, sobrang dami ng apektuhan ng stroke. Every 6 seconds sa buong mundo, isang tao namamatay dahil sa stroke. At every year, 6 million katao namamatay dahil sa stroke. Pero tanda-tanda ako nung araw na yun, na ma-stroke ako. Medyo kinabahan ako dahil yung mga anak ko, inisip ko baka hindi ko na sila makita ulit. I'm making a drawing for my papa too. Yummy. What's the drawing for? Mama and Papa! Napakasarap talaga ng may anak eh. Pero alam niyo ba, nung na-stroke ako, nawala ako sa sarili ko, and I was very disoriented. Lakad ako na lakad sa paligid ng bahay ko. At after 2-3 minutes, medyo lumiwanag ang isip ko. Sabi, kailangan magpakita ka sa tao dahil pagka nag-collapse ka dito, eh baka gabi ka na nabutan, either patay ka na, o may damage ka na, o patay ng kalahati ng katawan mo. So I started running out. Napakasot ako ng pagkakas ng bilisan. Nakatakbo ko dun sa driver ko, at natakbo ko sa isang ospital na malapit doon sa Malaya, sa PGH. So after mga 1 hour, nandun na si Kylie, dahil takbo na ako kaagad dito sa Makati rin. At meron dalawang uri ng stroke. Ischemic attack o mga blockage na papalig sa utak mo at magbabara ng utak mo. Ang pangalawa naman ay hemorrhage. Yung nangyari sa akin ay ischemic attack. So nagkaroon ng blockage, tumigil ang daloy ng dugo, at swerte ako na yung blockage na yan ay nag-divide into 7 little pieces, kaya dumalo yung dugo, ang damage ay kaunti-kaunti lang. Kaya after 2-3 months, eh, balik na naman ako sa daloy. What's this? Explain this to me. Who's this? Here's a girl watermelon strawberry. Watermelon strawberry. Okay, thank you very much. Sulat sa likod, to Papa from Maymay. Ngayon, ano, talagang ang pinaka-best friend ko, itong iPad ko eh. Ito naman ang mga messages ko, basahin natin. Ito, nandito tayo ngayon sa Twitter. Ito'y galing kay Shah Kandasa. Hi, Kuya Kim. God bless with your operation tomorrow. May God's grace reign in you is our healer. Nothing is impossible. Mas naging maalaga po ako sa health ko ngayon nung malaman ko na stroke po kayo. Pati family ko naging aware sa stroke. Salamat po, Kuya Kim, and God bless you. So, sa pamamagitan ng Twitter at ng Facebook, marami tayong nauudyokan din na maging maalaga sa kanilang sarili. Dahil nga marami talaga namamatay sa stroke. At sa pamamagitan ng pagpapalabas sa TV, itong gagawin natin bukas, mas marami pa tayong matutulungan. After he had a stroke, nagulat na ako nung volunteer siya sa amin. Natulungan kami sa aming stroke advocacy. So during our stroke week, around 2 to 3 weeks ago, we placed his picture on a tarpaulin there in the lobby ng Makati Medical Center. And there, it showed how he wanted to inform people na kapag tayo nagkaroon ng mga simptomas ng stroke, kailangan pumunta sa hospital agad. So yung positive attitude na is an inspiration to a lot of stroke patients. Maganda naman dito sa hospital, ano? Lalong-lalo na dito sa 9th floor, merong chapel dito. Pinagdadasal ko na bukas, dun sa operasyon, eh wala sanang mangyaring masama. Dahil kahit pa paano, takutin naman ako. Si Lord ang bahala. Nung unang araw natin sa ospital, magpapahinga tayo, matutulog tayo ng maaga dahil bukas, ang simula ng procedure na gagawin sa akin, natatakpan itong butas sa puso ko. So maraming salamat at makita tayo ulit bukas. Ingat. Ay, ingat. John Lloyd Cruz yun. Katanglaw eh.
sa nasal mismo ng ating bibig, ilalagpas sa esophagus at itatapat sa puso at chichikin kung ano talaga ang forma at korte noong butas sa puso po.